Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Inaprubahan na ang pondo na mahigit 1 bilyong piso para sa pagpapanumbalik ng mga heritage school buildings sa bansa. Partikular na rito ang Gabaldon School Buildings at iba pang heritage school buildings na itinayo pa buhat noong panahon ng kolonyal ng Estados Unidos. Sa tala mayroong 2,045 na Gabaldon Schoolhouse sa buong Pilipinas na nilalayong pagkaingatan bilang bahagi na rin ng kultura ng Pilipinas. Naglabas ng isang video ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kung saan ipinapakita ang delikadong aksyon ng China na pagpapalipad ng helicopter ng mababang altitude. Ilang mga opisyal nito ay nagtamo ng sugat. Para sa ibang detalye, narito ang aking ulat. Bigo ang Maritime Scientific Research na operasyon ng BFAR sa Sandy Cay 3 at 4 malapit sa Pag-asa Island. Ito ay dahil sa malakas na hangin na dulot ng umibabaw na helicopter ng Navy ng China. Ayon sa mga opisyal ng BFAR, tinatayang 50 feet lamang ang layo ng helicopter na katumbas ng 5 palapag na gusali. Sa tindi ng hangin, tumitilapon ang mga debris sa mga tauhan ng BFAR na nagdulot ng pagtatamo ng sugat. 10 minuto ang itinagal ng insidenteng ito. Kaya naman minabuti na lamang ng mission commander na itigil ang operasyon. Ang itinuturing na panggigipit na ito ng BFAR ay kasabay rin ng nakaraang pambobomba ng water cannon ng China Coast Guard kung saan 3 ang sugatan. Samantala, personal na binisita ni AFP Chief General Romeo Brawner Jr. ang mga nasabing mga sundalo at binigyan ng parangal. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Nagsimula ng dumagsa ang mga biyahero nitong Martes, ika-26 ng Marso sa Batangas Port, patungong Puerto Galera at Oriental Mindoro na kilala bilang mga tourist destination ng bansa. Mariing pinapaalalahanan ng Philippine Coast Guard o PCG ang mga pasahero na manatiling alerto habang naghihintay sa mga pantalan at naglalayag sakay ng barko. Patuloy namang nakaantabay ang Coast Guard K9 Force upang maitaguyod ang kaligtasan at seguridad sa mga pantalan ngayong Semana Santa bilang pakikiisa sa Oplan Biyaheng Ayos Semana Santa 2024. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, ilang opisyal ng BFAR sugatan matapos ang insidente ng panggigipit ng China sa sandbar sa Pag-asa Island. Pagpapauwi sa naarestong dating Congressman Teves, aabuti ng 40 araw. PBBM, ipinag-utos ang pagbubukas ng online platform para sa pagsubaybay sa epekto ng El Nino at La Nina. Higit 1 bilyong piso ilalaan sa restorasyon ng heritage school building sa bansa. DA, idineklarang walang bird flu sa bayan ng Sultan Kudarat. PNP ACG, naitalang pagtaas sa kaso ng fake booking scam. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Ayon sa National Bureau of Investigation o NBI, aabot pa ng 40 araw bago makauwi sa bansa ang naarestong si dating Congressman Arnolfo Teves Jr. Paliwanag ni NBI Director Medardo de Lemos na pagpasyahan ng Timor-Leste na ipagpaliban ng proceedings sa loob ng 7 araw hanggang 40 araw. Si Teves ay ang inaakusahang pumatay sa dating Negros Oriental Governor na si Roel Digamo at 9 na iba pa noong ika-4 ng Marso noong nakaraang taon. Upang mas maobserbahan ang nagiging epekto ng El Nino sa bansa,
Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbubukas ng online platform para dito. Para sa detalye, narito ang aking ulat. Ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbubukas ng El Nino Oscillation Online Platform o ONEP. Isa itong website kung saan sentralisado ang mga impormasyon upang maunawaan at masubaybayan ang bigat ng epektong hatid ng El Nino at La Nina. Ito ang inanunsyo ni Department of Science and Technology o DOST Secretary Renato Solidum Jr. kahapon sa isang press briefing sa Malacanang. Aniya ang platapormang ito ay upang mas maintindihan ang sitwasyon ng iba't ibang sektor. Kabilang sa nabanggit na sektor na imomonitor ay ang pagkain, tubig, kalusugan, public safety at enerhiya. Makatutulong umano ito sa mga pagsasagawa ng interbensyon bilang preparasyon at tugon sa dalawang nasabing phenomenon. Kahit umano ang publiko ay maaaring magsumite ng impormasyon ukol sa kanilang nauobserbahan sa kanilang mga lugar. Pagtitiyak naman ng Administrasyong Marcos, patuloy ang mitigasyon ng pamahalaan sa epekto ng El Nino na kasabay rin sa paghahanda sa epekto ng La Nina na posibleng magsimula sa Hunyo. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Bilang pagbibigay daan sa holiday break, dulot ng paggunita sa Semana Santa, suspendido ang pinalawak na number coding scheme simula ngayong araw. Ang pagsuspende ng coding ay magtatagal hanggang Biyernes Santo, ika-29 ng Marso. Samantala, wala namang number coding scheme tuwing Sabado at Linggo. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, ilang opisyal ng BFAR sugatan matapos ang insidente ng panggigipit ng China sa sandbar sa Pag-asa Island. Pagpapauwi sa naarestong dating Congressman Teves aabuti ng 40 araw. PBBM, ipinag-utos ang pagbubukas ng online platform para sa pagsubaybay sa epekto ng El Nino at La Nina. Higit 1 bilyong piso ilalaan sa restorasyon ng Heritage School Building sa bansa. DA, idineklarang walang bird flu sa bayan ng Sultan Kudarat. PNP ACG, naitalang pagtaas sa kaso ng fake booking scam. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Balitang pandaigdigan, bumigay ang Francis Scott Key Bridge sa Baltimore sa Amerika matapos mabangga ng isang cargo ship nitong Martes ika-26 ng Marso. Ang dumaang barko ay may lulang mga lalagyan ng kargamento na patungo sana sa Sri Lanka. Ayon sa mga otoridad, ilang sasakyan ang sinasabing nasa tulay nang mangyari ang pagbagsak. Nakalaunan ay na-recover naman sa tubig. Wala pa namang kabuang ulat kung may nasaktan, subalit pinaniniwala ang nasa higit 20 katao ang nahulog sa tulay nang maganap ang insidente. Nagpapatuloy ang search and rescue operations ukol rito. Ngayong Semana Santa ay binahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang kahandaan nito para umalalay sa publiko sakaling mayroong hindi inaasahang insidente ang maganap. Yan ang balitang hatid ni Danizo Lopez. Handa ang Disaster Management and Response Teams ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na alalayan ang publiko ngayong Semana Santa. Sa pag-uutos ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na magkaroon ng sapat na deployment sa anumang insidente na maaaring mangyari, ay nakaantabay ang mga field office at nananatiling bukas ang communication line ng mga ito.
Upang masiguro naman na sapat ang bilang ng mga food at non-food items, ay nakatutok dito ang National Resource and Logistics Management Bureau o NRLMB. Handa rin ng Quick Response Teams o QRT ng kagawaran para sa agarang aksyon ng tulong. Hinikayat naman ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao ang publiko na maging alerto sa paligid ngayong mahal na araw. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Nitong kamakailan lang ay nagsagawa ng coastal cleanup ang Philippine Coast Guard o PCG at Indian Coast Guard o ICG sa Dolomite Beach na nakapangalap ng 7 sako ng basura. Ang nasabing aktibidad ay pinangunahan ng Marine Environmental Protection Command at Coast Guard Special Service Office. Ang Marine Environmental Protection Initiative na ito ay ginanap pagkatapos ng walkathon na bahagi ng 4 na araw na port visit upang palakasin ang kolaborasyon sa pagitan ng PCG at ICG. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, ilang opisyal ng BFAR sugatan matapos ang insidente ng panggigipit ng China sa sandbar sa Pag-asa Island. Pagpapauwi sa naarestong dating Congressman Teves, aabuti ng 40 araw. PBBM, ipinag-utos ang pagbubukas ng online platform para sa pagsubaybay sa epekto ng El Nino at La Nina. Higit 1 bilyong piso ilalaan sa restorasyon ng Heritage School Building sa bansa. DA, idineklarang walang bird flu sa bayan ng Sultan Kudarat. PNP ACG, naitalang pagtaas sa kaso ng fake booking scam. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.